Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Kumusta kabayan? Ang mga dapat abangan ngayon sa Kumusta Na Ang Pag-ibig Mo. Ngayong summer season, masarap mamasyal at mag-staycation. Loyalty card partner resorts, hotels, and theme parks ating titignan. Highly skilled Pinoy workers kailangan sa Romania sa balitang OFW. Sagot sa mainit na panahon, kumain ng malamig na panghimagas. Ating alamin ang top 10 frozen delights sa Asia sa Alam Mo Ba To? Ito at marami pang ibang dapat nating abangan ngayon sa programang Kumusta Na Ang Pag-ibig Mo. Muli ay magandang hapon po dito sa Pilipinas at summer na summer dito dahil sa mainit na panahon. Pero sa mga kababayan natin na nasa ang panig ng mundo, iba-iba hong panahon ang kinalalagyan natin. Dito ngayon ay mainit, sa inyo malamang ay malamig o di kaya ay nasa katamtamang init o di kaya ay wala naman po, no? Sakto lang po yung temperatura. Anumang time zone kayo, umaga, tanghali, gabi, madaling araw, ay tsak may mangangamusta po sa inyo. Ako po muli ang inyong lingkod Pag-ibig na nangangamusta tuwing Huwebes ng hapon. Ito si Erwin David para sa programa natin dito sa Kakampi Online, YouTube channel man yan o official FB page. Ito ang Kumusta Na Ang Pag-ibig Mo. At ngayon, hindi na natin patatagalin pa. No? Muli mag-aatid tayo ng serbisyo sa pamamagitan ng paghatid ng impormasyon patungkol sa mga serbisyo at programa ng pag-ibig. At ito ay lagi nating sinisimulan sa pamamagitan ng pagbabalik natin ng mga nauna nating tinalakay last week. At ito po yung ating loyalty card application or particularly yung loyalty card plus application. So marahil yung iba ho sa inyo ay nakapag-apply or nakakuha na, nakapag-avail ng ating loyalty card, yung unang version wherein ito po ay wala pang EMB chip, which is kagamit-gamit pa rin po yan sa mga discount and rewards since wala namang expiration. Ito namang loyalty card plus ay plus po yan sapagkat meron na po yung bank functionality. Napakadali lang po nitong applyan na tinalakay na rin natin last week. Importante lamang po kung kayo po ay una dapat Pag-ibig active member. Ibig sabihin may latest na hulog po tayo. So kung kayo po ay C-base, kayo po dapat ay nahulugan ng inyong manning agency or pag off-board kayo at bakasyon kayo, hulugan nyo lang naman yung present month. Sa kasalukuyan, nasa 400 pesos po ang regular hulog po natin sa isang buwan. At ganun din naman, kung ikaw naman po ay OFW land-based, kung hindi mo man nahulugan yung mga nakaraang buwan, kung gusto mo mag-apply ng Loyalty Card Plus or mag-avail, hulugan lang yung present month. At pwede mo nang i-upgrade yung hulog mo at pwede ka rin mag-advance para madagdagan lalo yung inyong ipon. So, ano nga po ba itong Loyalty Card Plus? Ito na po yon. So ito po yung nagsisilbing discount and reward card ng Pag-ibig Fund. At sa pamamagitan ho nito, makakapag-create ka na mabilis ng inyong virtual Pag-ibig account at makakapag-apply ng mabilis at madali ng inyong short-term loan application. Napakasimple lang naman ang mga requirements ng ating Loyalty Card Plus. Una ko, kanina nabanggit ko na, may latest na hulog po dapat ang isang miyembro ng Pag-ibig. Pangalawa, ito po dapat ay i-apply natin personally any Pag-ibig local branch. Kung sakaling nasa ibang bansa man po kayo, pagbakasyon nyo dito at pag-uwi sa Pilipinas, bisita lang kayo any local branches ng Pag-ibig at apply na nitong Loyalty Card Plus. Magdala ka lang ng original one digitized government issued valid ID at kung sakali magdala na rin po kayo ng kopya lang naman po ng inyong clear copy ng inyong PSA or NSO na birth certificate at kung kasal ka na magdala ka na rin ng marriage certificate para kung sakali may kailangang ayusin or i-update sa information mo ay pwede mo na maisagawa at the same time. Sulit naman po itong Loyalty Card Plus. Ang kanyang card fee na sinisingil ng mga bank partners natin 125 pesos lang naman. Sulit naman yan dahil isang araw lang naman nakukuha tong card. Pagkalitrato sa inyo, pagkalaan lang ng ilang saglit, mapiprint na yan at pwede mo nang i-activate dun sa respective ATMs ng mga bank partners po natin. Okay? At the
same time, using this card, yan nga, no? Makakapag-create ka ng virtual pag-ibig account, makakapag-apply na mabilis ng inyong short-term loan, at may mga taglay-taglay po itong discount and rewards na pwede nyo mapakinabangan at ma-enjoy. Ano-ano po yan? Tingnan po natin. So ngayon, just an update, there are total of 390 plus partners na and still counting kasi nadadagdagan pa po yan. Kung kayo po ay mayroong concern sa health and education, nandiyan po ang halimbawa ang partners natin na High Precision Diagnostics, para sa pag-aaral ang STI, for food and groceries, yan, may points yan kada mamimili kayo sa Pure Gold, Boss Coffee, Shakey's, sa McDonald's, for every minimum purchase of 200 pesos, may 5% discount tayo sa McDonald's po. At sa fuel and other essentials, kung magpapagasolina or magbibili ng gasol sa Petron, sa mga participating branch nila or outlets, nandiyan din kung magpapadala ho tayo sa DHL at kung babiyahe, To Go Group at marami pa pong iba. Kaya huwag na kayo magpahuli sa mga wala pa pong Loyalty Card Plus pag nakauwi kayo sa Pilipinas. Ito nga po, kung naghanap nga kayo na may Sabado, halimbawa within Metro Manila lang din naman po kayo, pwede nyo kami puntahan, no? Sa aming pong sangay sa Ayala Malls, Manila Bay. Yan po yung head office ng OFW Center. So bukas yan kahit Sabado from 10 a.m. to 5 p.m. Dalhin lamang yung binanggit nating requirements, yung 1 digitized government issued valid IDs, yung may latest na hulog sa pag-ibig and 125 pesos. And then kung sakasakaling ay birth and marriage certificate, kung kasal ka na, dali mo lang din yung marriage certificate ninyo. At pagdating dun mismo, since may Loyalty Card Plus ka na, disbursement card na rin to ng ating short-term loan, sabay nyo na rin po yung pag-apply ng loan. Pwede na kayo mag-apply ng loan kung gusto nyo gamitin na yung pag-ibig nyo. Para sakto, no? Kung may mga additional gastusin o pagkakabalan kayo o nais nyo magbakasyon, using yung ating short-term loan, gawin nyo na dyan siya i-disburse sa inyong pag-ibig Loyalty Card Plus. Sunod po natin papakita. So ngayon natutunan natin ang Loyalty Card Plus po ito po ay discount and reward card at mga requirements. So tingnan po natin ano pa yung mga ibang features po nito. So ito po yung bank functionality niya. Dalawa po as of now yung ating bank partners. Nandito po ang Asia United Bank and Union Bank po, no? With the AUB, ang cash card feature niya ay walang maintaining balance. Yung prepaid account with 500,000 monthly maximum transfer with debit card function for POS enabled merchants using BankNet's network, 50,000 pesos daily ATM withdrawal limit, and 10-year card validity. With the Union Bank naman, it is a personal savings account with no initial deposit and no minimum balance requirement, earns 0.1% interest at an ADB of 100,000 pesos. Debit card with dual interface function, 50,000 pesos daily ATM withdrawal limit and validity of 8 years. So, yan po, kahit ano man dyan na makuha ninyo, check naman po, no, na sulit po. At the same time, kung ang inyong mga employer, yung mga manning agencies natin, they want to request a loyalty card capturing right here and then at your respective offices, yan, magre-request po sila sa amin. At least meron lang tayong 50 plus, no, or 50 sure applicants pang mag-apply ng loyalty card plus. Yan ay kung nag-offer po ang mga manning agencies ninyo. Kaya shoutout tayo sa mga manning agencies at mga seafarers nating nanonood. Kung may connection kayo dyan sa loob ng barko, kung nakadaong man kayo, at maging lalo na sa mga land-based OFWs natin. Next po, on our next, yan, for more information regarding the Pag-ibig Loyalty Card Plus, as well as its features and partners, punta lamang po, no, sa QR code po yan, ililid kayo dyan sa link, or bumisita sa aming official website na www.pagibigfund.gov.ph. So that is our quick recap for our previous episode's topic, which is the Loyalty Card Plus application. Enjoy discounts and rewards plus the convenience of a cash card. But now, speaking of Loyalty Card Plus, yung topic natin ngayon ay napapanahon at hindi nalalayo dito sa ating Loyalty Card Plus. Kanina binanggit natin na kapag ikaw ay nakakuha ng Loyalty Card Plus, ay may mga taglay-taglay itong discount and rewards. Saktong-sakto ho, ngayong mainit na panahon at lahat ay nakabukas ang electric fan at nakatodo ang aircon,
ang nasa isip, ang sarap magbabad sa tubig, ang sarap mag-staycation, ang sarap magbakasyon. Totoo nga naman, pag ganyang init, pag ganito mga summer feels ang ating nararamdaman sa kainitan ng panahon, nakakaengganyo na pumunta at mamasyal sa mga lugar nga naman na talagang masusulit natin ang summer vacation or summer season. Kaya ito na po, ipapakita po natin ang mga partner merchants natin sa Loyalty Card Plus at pwede nyo pong puntahan po, no? Para po sa inyo pong mga layunin ng staycation. Una sa ating listahan, ito pong Astoria. Yan, partner po natin yan. So, ito yung nagbibigay ng room accommodation with 1 bedroom and 2 bedroom. So, kapag ang discount po based on regular rates, so kung ikaw po ay, meron po silang available na 64% discount for room accommodation of 1 bedroom. Pag 2 bedroom naman ay 2 bedrooms ay 55% discount. Siyempre, papakita nyo yung inyong loyalty card or loyalty card plus. At ito ay sa Astoria Greenbelt naman, room accommodation at the same time ay room accommodation sa Boracay din, and sa Astoria, Palawan, and room accommodation nagbibigay sila ng 45%, 30, 50, and 45%. Sa food and beverages naman, ito yan. So sa food and beverages, so sa a la carte and buffet meal on all outlets may 10% discount. And social function packages, dito po meron po sa Astoria din 10% discount. Di ba nakakatuwa? Kumbaga lahat po may diskwento, no? Iba na ang may alam. Ano bang mga participating branch nitong Astoria? Yan, pakita po natin. Nang masampulan po kayo. Yan, makikita natin sa next picture. Yan. So, ang mga participating branch, nandiyan dyan ang Astoria Plaza located sa Ortigas, Pasig City. Ang Astoria Greenbelt, of course, sa may Makati City naman yan. Tapos sa Astoria Boracay, of course, sa Boracay Island, and Astoria Palawan. So, look at the pictures of their respective hotels. Yan. So, sa mga nag-iisip magbakasyon at may loyalty card plus kayo, pwede nyo pong samantalay ng pagkakataon na enjoyin ng discount and rewards using the loyalty card plus para ma-enjoy ang staycation sa Astoria Hotel. Next na loyalty card partner natin ay ang Bayview Park Hotel. So, ang room accommodation based on the published rates ay nagbibigay sila ng 20% discount at may massage pa yun for 2 persons. Okay, a la carte menu meals or a la carte meals ay may 10% discount pag pinakita tong loyalty card. So, syempre, ang Bayview Park Hotel ay located dito po, no? Sa Manila po yan. Yan po yung kanyang larawan. Bandang Rojas Boulevard po yan. Or Rojas Boulevard po nakalocate yung ating Bayview Park Hotel. So, sa mga katulad kong Manileño, you want a staycation at makakamit din ng discount, gamitin nyo lang ang Loyalty Card Plus at mag-staycation sa Bayview Park Hotel. Next, sa ating Loyalty Card partner na pwede nyo namang talagang ma-enjoy this summer season ay, next po natin, yung ikatlo. Yan, next po ay ang Bohol Bee Farm. Yan, yung Bohol Bee Farm nag-offer sila ng hotel accommodation and products na binibenta nila ng 10% discount para sa mga loyalty card holders natin, loyalty card plus and loyalty card holders. And food at the bus cafe ay merong 5% discount. So, ano po ba itong Bohol Bee Farm? Yan, pakita po natin yung mga participating po niya, no? So, nandiyan dyan yung Alona Beach Branch, Galleria Luisa Branch, ICM Branch, Robinsons Galleria Branch. Meron po tayo niyan sa Cebu City. At SM Seaside, Cebu. Yan, yung mga kababayan natin na nasa Visayan region, particularly in Cebu area. Gamitin nyo po ang Loyalty Card Plus para sa discount sa accommodation and even do sa food na binibenta ng Bohol Bee Farm. Okay? So, ang loyalty card natin ay pang nationwide yan. May international partners pa tayo. So, nakikita ninyo sa mansulok kayo ng Pilipinas. So, tsak ho, may enjoy nyo ang added benefits na to ng pagiging pag-ibig member ng mga may loyalty card plus and loyalty card mismo. Okay, next po. After Bohol Bee Farm, ito na. Kung gusto nyo nun talagang parang pang malakasang swimming, yung maraming slides,
at iba't ibang water activities, wag na lumayo pa dahil dito po sa Laguna ay pwede nyo gamitin ang inyong loyalty card sa Splash Islands. Okay? So may discount po sila on entrance fee for Pag-ibig Loyalty Card and Loyalty Card Plus. So magkano po yung kanilang pong rate? So meron silang 50%, no? At saka entrance fee may discount din na 30% po. So ito ay available sa Binyan, Laguna. Nag-iisa lang naman tong si Splash Island kaya samantalin nyo na yung pagkakataon. Yan ang gusto kong gawin, no? Yung humiga doon sa Salbabida at yung napakahabang slide nila, no? Kaya tiyakin mo matibay-tibay yung dadalhin mong shorts dyan, yung pang swimming na shorts. Baka kung ano shorts dalhin mo sa sobrang kakaslide mo, baka magasgas po yung tela ng shorts ninyo, no? Enjoy niyo activity pong yan using the Loyalty Card Plus at the Splash Island. Next, ng ating loyalty card partner this summer season ay kagamit-gamit. Ito naman, Treetop Adventure. So, nandito po yung mga discount nila. Yung all rides nila during weekdays may 20% discount at all rides during weekends and holidays may 10% discount at beverages is may 5% discount. Meron din pong Treetop Adventure, no? Sa Camp John Hay, Baguio. So yan yung branch na available. So yan po yun, no? Sa mga taga Cordillera area, mga taga Northern Luzon, yan po, enjoy po natin mga nagbabakasyonista. Baguio nga naman, kahit nasa Maynila pa yan, puntahan po talaga yan, lalo na yung tag-init. Ang sarap pumunta sa malamig, isa sa kinukonsider na pasyalan, walang iba kundi ang Baguio. Ayan, you can do yung mga nakikita nyo activities ngayon, yung parang yan, nakakang sila na nagsiswing, and then nagsisipline, at marami pang iba. Tingnan nyo yung mga ganyang activities, no? May diskwento using the Pag-ibig Loyalty Card. Next na ating partner. Syempre, yan, kung ibang adventure naman ang gusto ninyo at gusto nyo lang mamasyal together, of course, with your family, lahat naman ng ating binanggit ay pwedeng pampamilya po. Nandito po ang Enchanted Kingdom wherein the regular day pass, yung park and Aguila, maximum of 3 tickets per card or a day is 15% discount. Yung Amazon Grill and lunch time is 5% discount. Of course, ang participating branch na pwede nyo pong mag-avail po niyan. Nandiyan yung, of course, the Enchanted Kingdom located in Santa Rosa, Laguna. And may office din po sila rito around Makati, located at Paseo de Rojas Corner, Perea Street, Legazpi Village, Makati City. Yan. Marakita natin yung magic sa pamamagitan ng Enchanted Kingdom. Okay? Next po. So, ito naman po sa mga taga-bandang southern part, no? Particularly sa Visayas, nandito po ang Anjos World. Yan yung parang katumbas naman po ng Enchanted Kingdom sa ano po yan, sa Cebu. So, sa day adventure po natin, may 10% discount po para po dun sa ating pag-avail po niyan. So, ang Anjos World Theme Park ay located po yan sa Minglanilla, Cebu. Yan, nakikita nyo, no? Parang similar ho siya sa, halos kamukha siya nung iba rin natin mga recreational parks dito sa Metro Manila. Nakatutuwa, no? Yung ganyang mga pasyalan. So, mga kaibigan, kabayan, kakamustahan, wag na pakawalan ng pagkakataon at tayo po ay mag-apply na ng Loyalty Card Plus at i-enjoy natin itong mga tsak na bakasyon na ito. Okay, next po. So, for more information ng ating Loyalty Card Plus at yung mga merchants po, by the way, yung mga nakikita nyo pong yun, sample lang po yun. Kung tingin nyo, hanggang doon na lang po yung mga hotels at iba pang mga may kinalaman po sa Loyalty Card Partners, iilan lang po yun, marami pa po. So, visit our official website at www.pagibigfund.gov.ph at i-like and share nyo rin ang aming official FB page. Huwag na magpauli at tignan nyo na ano bang pwede nyo magamit pang mga discount and rewards using the Pag-ibig Loyalty Card Plus. Lalo na ngayon mainit ang panahon, ang sarap magbabad sa tubig, ang sarap magstay, pwede mag-staycation mo. Syempre ho, gamitin natin ang ating Loyalty Card Plus and Loyalty Card sa ating mga enjoyment or sa ating mga bakasyon this summer season. At dyan muna po tayo sa ngayon, pero hindi po tayo magpapaalam pa. Maglalaan lang tayo ng ilang minuto para sa ilang mahalagang patalastas, panoorin din po natin at magbabalik tayo para sa ating balitang OFW at alam mo ba to? Don't go away at magbabalik ang Kumusta ang Pag-ibig.
nagsimula sa isang pangarap. Ika'y tutulungang ibahin ang buhay na kasanayan. 24 months ka na sa pag-ibig. Panghulog na sa motor. Mag-utor! Gagawa ng ambag para mapaghandaan ng forever. At harapin ang bukas na may maaasahan. Simulan mo na ang forever mo ngayon. Fund your forever with Pag-ibig Fund. Bago ako magmahal ng iba, mamahalin ko muna ang sarili ko. Mag-iipon muna ako ng Pag-ibig. Pag-ibig Regular Savings. Earn 25 times more sa contributions mo. Ang contributions mo, ipon mo. Mas malaking contribution, mas malaking ipon. I'm worth it. I deserve Pag-ibig. Paano nga ba magmahal? Pwedeng palaligalo. Pwedeng tumutula. Pwedeng nanunuyo. Pero ako, paglilingkuran kita tulad ng pag-ibig. Iba ang lingkod pag-ibig. Tanggap ang lahat. Walang judgment. Pinahahalagahan ka. Maalaga din. Just like me. Laging handa. Honest. Walang tinatago. At walang kwento o tanong na palalampasin. Oh, di ba? Parehong pareho. Ganyan ang lingkod pag-ibig. Paano nga ba magmahal? Pag-ibig, naglilingkod ng tapat at totoo.
Alright, so nagbabalik po muli tayo sa ating programa. Live na live pa rin dito sa Kakampi Online. Ang kumusta na ang pag-ibig mo? Sana po nanood po kayo ng aming mga patalastas kanina sapagkat binanggit po doon yung patungkol po doon sa ating short-term loan, housing loan at kanina yung pinakahuli ho yung paggawa ng virtual pag-ibig account. So we are continuously encouraging our members, of course, to create your virtual pag-ibig account para you can feel the pag-ibig online by monitoring kung ilang hulog or ipon na meron kayo. Makikita nyo gano'n nakalaki tinubo ng pera po ninyo, magkano po yung naiipon ninyo, or kung may loan ka, magkano na po yung nahulugan na po natin or natitirang balanse po. So, yan ay available online. So, for those na wala pa pong virtual pag-ibig account, gawa na po kayo ng virtual pag-ibig account. Siyempre, download at install muna ng ating virtual pag-ibig account, whether by iOS or di kaya Android device ang ating gamit-gamit. Okay, sa pagbabalik po natin kanina, tinalakay na natin ang patungkol po sa loyalty card application and some of the partners na talagang magagamit natin this summer season. Ngayon, ay dadako naman tayo para sa ating balitang OFW. So, alam ko maraming naghahanap ng oportunidad. So, ito na, tamang-tama itong balita po, no? Mula po ito sa DMW. Highly skilled Pinoy workers kailangan sa bansang Romania. Yan. So, ito po yung nakaraang pag-uusap po nila, no? Nangangailangan ng mga karagdagang highly skilled workers na Pilipino ang bansang Romania. Sa ulat ng GMA News Saksi nitong Martes, nung nakaraan, sinabing kabilang sa mga kailangan ng Romania ang mga truck driver, IT specialist, at mga caregiver. Ayon sa Romanian Ambassador to the Philippines, ligtas na lugar ang kanilang bansa kahit malapit ito sa Ukraine na inaatake pa rin ng Russia. Filipinos in Romania have adapted very well and they are happy. Their disposable income is higher than that of other European countries because the cost of living is much lower. We look forward to welcoming more Filipino workers to respond to the high demand for labor in Romania, sabi ni Ambassador Raduta Dana Matashe sa isang pahayag. So ito po siya, no? Ito po sila. Yan. Nakikipag-ugnayan ng Department of Migrant Workers or DMW sa pamahalaan ng Romania para sa gagawing recruitment. Sa ngayon, mayroong 2,000 Pinoy na nagtatrabaho sa Romania. Ito ay mula kay FRJ ng GMA Integrated News. Napakagandang balita niyan. So sa mga naghanap ng oportunidad, partikular na po sa ating mga truck drivers, IT specialists at mga caregiver, abangan lang po natin yung anunsyo po ng DMW. Tandaan niyo po, wala na pong ibang kinausap ang gobyerno ng Romania. Direkta na sila nakapag-usap sa Legitimo, which is ang Department of Migrant Workers. Sila po ang mag-asikaso paano yung gagawing recruitment. Okay? So, wag po tayo bastang papatol lang sa mga post sa FB page. Yung mga nakikita lang natin na kung ano-anong link, doon lang po tayo sa Legitimo para iwas po tayo sa panloloko at kapahamakan. Okay? So, magandang balita po yan, mga kabayan. So, yan po ang oportunidad mula sa bansang Romania. Okay? So, dahil sa good news ay tuloy-tuloy na po natin ito. At syempre, kung naasan kayo sa Romania, mga kabayan, huwag nyo kalilimutan syempre na ipagpatuloy ang ating pag-iipon sa pag-ibig. So, kapag nasa ibang bansa, kung meron kayong iRemit dyan, Bentaha, yung mga partner banks natin katulad po ng PNB, Metrobank, or sa or gamitin nyo po yung aming online channel facility. Meron tayo dong online payment facility. Meron tayo dong Maya, GCash at marami pa pong iba na nasa official website natin. Okay? So, ang bansang Romania po, no, ay malamig-lamig na bansa. Ngayon, balik tayo sa Pilipinas. Alam ko po, ang init-init ngayon sa Pilipinas at pag ganitong mainit, isa lang ang hinahanap ng karamihan. Kung di magpahangin, ay kumain ng malamig. Pero iba hindi po. Kahit mainit na, sige kape pa rin. Gusto pa rin nila yung mainit na kape. Pero wag ka, no? Mas ginaganahan tayong kumain ng matatamis na panghimagas, lalong-lalo na yung mga malalamig, ganitong summer season. At tamang-tama ngayon po sa ating Alam Mo Ba To, ating pong ibibigay sa inyo at ihahain ang top 10 na frozen dessert sa Asia. Ating ngayong aalamin. Ang ating pong ipapakita sa inyo ay mula po sa Taste Atlas. Okay? Mula sa website ng Taste Atlas. Sila po yung nagkakaroon ng ganitong
feature. Okay? Una na po, yan, tingnan po natin. So alam ko po, iba-iba po ang klase ng matatamis ang gusto po, no? Kada bansa ho, kada kultura ay may kanya-kanyang version ng pampawi ng init at ng pagkakaroon ng tinatawag na panghimagas. Kaya may kita nyo, nagre-reflect yan sa kanilang ingredients, sa choice ng combination na meron sila. At excited tayo na makita ito at malaman ano-ano nga po ba ang 10 na top frozen desserts dito sa Asia. Una sa ating listahan, ika-10 sa listahan ng Taste Atlas ang busa. Uy, ano ba tong busa na to, no? Ay siya tinatawag din as Levantine ice cream. Ang rating sa kanya ng Taste Atlas ay 3.8. Okay? Mula ito sa bansang Syria. Okay? Ang busa ay isang uri ng ice cream na nagmula sa Levant at Middle East. Okay? Lugar po yun. Bukod sa karaniwang mga sangkap gaya ng gatas, cream at iba't ibang pampalasa, ang busa ay pinalapot ng salep. Yung salep, isang pampalapot na gawa sa ugat ng orchid. O, di ba ngayon nyo lang narinig yun, ha? May ganun palang salep, no? Galing sa ugat ng orchid. At mastic gum. Isang resin na nakuha mula sa mga puno ng mastic. So, ang mga sangkap ay pinupukpok na mga mallet na gawa sa kahoy hanggang sa makamit ang pinaghalo, ang kakaiba at nababanat na consistency nito. Kaya nakikita nyo nasa litrato, ganyan po siya, no? Kung familiar ho kayo sa isang brand ho ng ice cream, na kung saan kahit ilaglag mong ganun, hindi matutumba, yan parang ganyan yung consistency nung ganun siya kalapot. Gawa nga yan nung hinalo nilang ingredient na ugat ng orchid at mastic gum. Dahil walang itinagdag na itlog o hangin, nagre-resulta ang busa sa siksik na sagana sa lasang ice cream na may kamanghamanghang siksik at creamy na texture. Ang pinaka-traditional na lasa ng busa ay kilala bilang kashta or kashta, na isa't iba't ibang clotted cream na kadalasang may lasa ng anong mga flavors na available niyan, katulad ng orange blossom, rose water, ngunit kasama rin sa mga karaniwang pampalasa ang fruits, chocolate at peanut. Okay? Ako pag napunta ako dyan, sana may nagbebenta niyan sa Pilipinas, no? Nakaka-curious, parang gusto kong tikman niyang busa, no? Yung isa nakikita nyo may pistachio nuts pa, di ba? So yan yung ating ika-10, no? Madalas na tinatawag na isa sa pinakalumang uri ng ice cream ang busa. Ay nakita rin kamakailan sa labas ng lugar ng Syria na pinagmulan nito ang Estados Unidos. Ang mga katulad rin ng uri ng ice cream matatagpuan din sa Turkey at Greece. Okay? So yan yung mga pwede natin maktikman, yung busa. Ngayon, yan yung ika-10. Pang-siyam sa ating listahan ay ang kakigori. Ito naman ay obviously ay mula sa bansang Hapon, sa Japan. May rating po siya na 3.9. Ang kakigori ay isang Japanese dessert na binubuo ng shaved ice at may lasa or flavored, ano po yan, nalagay ng flavoring yung ice. Karaniwang fruit-based syrup. Yan, kagaya na nakikita ninyo, sa malamang, ayan ay strawberry, no? Okay, maaari din itong patamisin ng condensed or evaporated milk at lagyan ng mochi at sweet bean paste. Ang mga pinagmulan nito ay nagmula sa panahon ng Heian from 794 to 1185 year. At ngunit hanggang sa ika-19 na siglo ay naging available ito sa mas malawak na publiko, no? Ang unang tindahan ng kakigori na di umano ay binuksan noong 1869. Ang yelo na ginagamit sa paggawa ng kakigori ay tradisyonal na purong yelo na gawa sa mineral na tubig at kinuha mula sa mga natural na bukal. Ang shaved ice ay ginagawa gamit ang isang makinang naka-hand crank o ngayon mas malamang gamit ang isang electric na nagbibigay ng shaven ice ng malambot na consistent daw ng snowflake. So ganun siya kalambot, no? Siguro yung iba rito mako-compare siya dun sa bingsu, no? Ng mga Korean restaurants. So, ang pinakasikat at traditional na lasa ay ito na, strawberry, matcha, melon, cherry at lemon. Ngunit may mga modernong lasa na sikat din. Ito yung mga tulad ng Blue Hawaii, bubble gum at pumpkin. Nakikurious ako dun sa Blue Hawaii at pumpkin, no? Siguro kung pumunta ako sa Japan, hanapin ko yung pumpkin na yan, no? Mayroon ding ilang mga kilalang uri ng kakigori tulad ng shirokuma. Ano yung shirokuma? Ito yung shaved ice na nilagyan ng prutas, mochi, condensed milk at sweet bean paste, no? Yung parang may natamis sa munggo.
Ojikintoki. Ito naman yung shaved ice topped with matcha syrup, matcha ice cream, and sweet bean paste at mochi. At yakigori, ang shaved ice na may alcohol, karaniwang brandy na sinisindi sa apoy. O, kakaiba yun ha, may brandy yung kanilang minatamis. Ang Japanese street na ito ay binibenta sa mga street stall, sa mga festival, tindahan, coffee shop at specialized kakigori store. At ang mga lugar na nagbebenta nito ay karaniwang may bandila na may kanji sign para sa Ice Korea sa labas. Ang kakigori ay kinakain gamit ang isang kutsara at kailangan kainin mula sa itaas hanggang sa ibaba o ito ay babagsak at mapupunta sa buong mesa. Plus, kailangan mabilis ang kainin para hindi matunaw. Sanay na sanay tayo mga Pilipino dyan dahil meron tayong parang halos kalintulad na ganyan yung ating halo-halo o di kaya yung mga saging konyelo or mais konyelo, di ba? Ako po ay parang nagugutom na, parang gusto ko po rin kumain ng ganito. Mamaya baka after ng show na to, maghanap po tayo ng maghanap na tayo ng halo-halo sa labas. Okay? Okay, ngayon, susunod sa ating listahan, after natin ng ating kakigori, ay mula sa pangwalo naman. Nandito ay mula sa India, ang kulfi faluda o kulfi faluda. Yung naunang show sa atin kanina, no, gulpe de gulat, no. Ngayon ito yung pinifeature ho natin, ang pangalan niya Kulfi Faluda, okay? So ito ay may rating ng 4.1. Ito ay mula sa Northern India particularly. Karaniwang naiugnayan sa ilagang mga rehiyon ng India ang nakakapreskong pagkain na ito, no? Na pinagsama-sama na maninipis na faluda noodles. Yan, kung nakikita niyo yan, yung parang mga strips na yan, noodles yan, at kulfi. Ano yung kulfi? Yung kulfi ay isang traditional na Indian ice cream na gawa sa slowly simmered whole milk na may lasa ng pistachio, rose water at saffron. O di ba may saffron pa? Yung saffron po parang ang katumbas po niyan. Yung nilalagay po natin sa lugaw, yung kasubha, yun ho yun, yung saffron ho. Okay? Para po mas maintindihan ho natin to. No? Yung mga kababayan natin sigurong nasa India or napunta ng Middle East ay nakatikim na malamang nitong dessert na to, no? Ang buong dessert ay madalas na dinadagdagan na pinapalasahan ng iba't ibang mga karagdagan tulad ng matamis na basil seeds, halaya, o rosas or milk water, ay rose water. At ito ay madalas na pinalamumutian ng mga durog na mani. Nakakatuwa, no? Merong halaya, may rose water, at ngayon ko lang narinig yung basil seeds. So, traditional na tinatangkilik sa panahon ng tag-araw, syempre, no? Dahil malamig, ang kulfi faluda ay karaniwang inihahanda sa bahay, ngunit maaari ding matagpuan sa mga menu ng mga traditional na restaurant at mga special stall sa kalye. So, yan po ang kulfi faluda mula sa Northern India. Kasunod naman sa ating listahan, pang-7, ang falude, yan, or faluda, no? Faluda. Okay, ito naman ay Iranian rose, no? Iranian rose, no? Mula sa bansang Iran. Rose water sorbet. Okay? Ang Iranian faluda ay isang tradisyonal na sorbetes na binubuo ng frozen sugar syrup na nilagyan ng rose water at hinaluan ng manipis na vermicelli noodles. Halos hindi sila nagkakalayo nung kanina, no? Yung kulfi na meron siyang noodles din. Ito may vermicelli noodles po. Yung vermicelli noodles yung ginagamit natin sa paggawa po ng sotanghon. Yan. Parang yan po yung ginagamit po dyan. Ayon sa popular na paniniwala, ang faluda ay nagmula sa Shiraz na isa sa mga unang uri ng sorbete sa buong mundo mula noong 400 BC. Sa Iran, kadalasang inihahain ito na binubuhusan ng sariwang katas ng kalamansi. Yan, yung nakikita nyo dyan, mukhang lime yung nilagay. Tinadtad na pistachio o matamis na cherry syrup na tinatangkilik bilang isang nakakapreskong panghimagas sa tag-araw. Yan ang faluda. So nakakaano na tayo ha? Nakaka-4 na tayo ha? Tingnan natin kung may papasok na Pilipino dito sa ating listahang ito. Abangan natin. Pero ngayon, sa pang-6 muna, ito na. Ang Pat Bingsu mula sa South Korea na may rating na 4.2. Ayan po yung Pat Bingsu. Malamang sa malamang natikman na natin pare-paresto kung pupunta kayo dito sa mga Korean fast food or Korean restaurant. Ay meron at meron ho sila ho niyan.
dahil yan ay isa sa mga sikat na dessert mula sa South Korea. Ang pat bingsu ay isang sikat na dessert sa South Korea. Ang pangalan nito ay nangangahulugang red bean ice flakes. Kaya may kita nyo meron siyang red bean. Binubuo ito ng shaved ice, condensed milk, at sweet azuki bean paste. So kung ano man yung azuki, alam na natin yung i-google po natin. No? But anyway, madalas itong nilagyan ng mga piraso ng Korean rice cake na kilala bilang tteok, sariwang prutas or tok, sariwang prutas or cereal, bagamat maraming variation na may iba't ibang toppings na dinaragdag ayon sa personal na kagustuhan. So parang halos similar lang po ng halo-halo po natin. No? Ang pat bingsu ay nasa tuktok ng katanyagan nito noong panahon ng summer. Siyempre, bagamat karaniwang available ito mula Mayo hanggang Oktubre. Ang treat ay pinuri dahil sa kombinasyon ng lasa at texture, malutong, creamy at chewy. Bagamat ang ulam ay binubuo ng ilang magkakaibang mga layer, ang lahat ng mga sangkap ay karaniwang hinahalo bago kainin hanggang sa matunaw ang shaved ice na ginagawa itong isang uri ng matamis na malamig na sopas. Sa original, ang pat bingsu ay inihanda bilang pagkain kali noong huling bahagi ng 1950s, ngunit ngayon ay maaari pa itong matagpuan sa mga upscale na restaurant. So, yan po yung ating ikalima, ang pat bingsu. So, pang-anim siya sa listahan po natin. So, nakakalima na tayo. Wala pa tayong nakikita Filipino desserts. Abangan nyo kung may papasok sa listahan ngayon. Ngayon, ito na po, pang-lima. After ng pat bingsu, ang kasunod itong Abhabij Bastani. Mula naman sa bansang Iran uli. Oy, nakakailan na si Iran. Kanina yung faluda. Ito, meron pa rin yung Iran. Ito na po, yung Habi Bastani. Ang Habi Bastani ay isang masarap at hindi pangkaraniwang panghimagas ng bansang Iran na ice cream float. So, para lang siyang ice cream float. Pero pakinggan nyo saan gawa tong ice cream float na to. So, ang pinagsama-samang nakaka-press kong dessert na ito ay ang sariwang carrot juice at isang scoop ng ice cream. So, yung nakikita nyo kaya siya kulay orange ay isa siyang carrot juice. So, mas mabuti na vanilla flavored o mas traditional na saffron infused na version. So, may saffron din to. Kadalasang itinuturing na parehong inumin at panghimagas, ang Habish Bastani ay maaaring higop o kainin gamit ang isang kutsara. Ito ay palaging inihahain sa isang baso at ito'y kadalasan nilalagyan ng dinurog na pistasyo, pati na rin ng cardamom o cinnamon. O, di ba? At syempre, talagang ang dami ng Iran, ha? So, nakakatuwa, nakakadalawa na ang Iran dito sa listahan ng Taste Atlas. Ito na, ika-apat. Mula sa bansang Iran pa rin, ang Bastani Sonati. Okay, tinatawag din itong Bastani Safarani o Akbar Mashati Bastarani or Iranian ice cream na may rating na 4.3. So ito na, ang Bastani Sonati ay isang natatanging saffron-infused Iranian ice cream na naimbento nung simula noong ika-20 siglo ni Akbar Mashti. Ang unang nagbebenta ng ice cream sa Tehran. Ang frozen treat na ito ay ginagawa gamit ang creamy mixture na gatas o cream, frozen custard at sliced pistachios. Itsura pa lang nakakatakam na po, no? Yung isang larawan, baka malito po kayo dito, ha? So, yung rito, yung Bastani, ito yon, ha? Tapos ito yung isa, yan, yung may pinakaibabaw na pistachio, no? Ano daw lasa po nito? Ito ay may lasa ng rosas na tubig or rose water at saffron at traditional na sinasama ang salep. Kanina ipinaliwanag na natin yung salep, no? Yan ay mula sa ugat, no, ng orchid, no? Na kinuha dun sa ligaw na orchid or wild orchids. Ang makulay na dilaw na kulay at kakaibang lasa ay gumagawa ng Bastani ng isang paboritong Iranian sweets. May gusto ng mga Iranian na tangkilikin ito ng individual na mangkok. Ibig sabihin, mas gusto nilang kinokonsume to, no? Individually sa isang mangkok. Binubudburan ng ginutay-gutay, no? Or dinurog na pistachio o inihahain sa loob ng dalawang plain wafer. Kapag ito ay kilala bilang Bastani Nuni Ice Cream Sandwich. So ito na yung ating ika-apat. Ikatlo sa ating listahan na top 10 na pampalamig na panghimagas, ito na ang nag-iisang entry mula sa Pilipinas, ang sorbetes, yung tinatawag nating dirty ice cream. Sino ba namang Pinoy ang hindi makakagusto dito, no? Kahit hindi mainit, kahit medyo malamig-lamig, masarap yan sa cone
O yan, nilalagay natin sa sa tinapay. Ako, madalas yan yung ino-order ko, no? So, ang sorbetes ay isang sikat na Filipino ice cream na may lasa ng mga sangkap tulad ng mangga, tsokolate, keso, niyog, at purple yam. Ano yung purple yam? Ube. Ayon sa kaugalian, ito ay ginawa mula sa gatas ng kalabaw at inihahain sa maliit na scoop sa mga sugar cones. Ang ilang mga Pilipino ay gustong ubusin ito sa pagitan ng mga tinapay tulad ng isang hamburger, kagaya na nakikita po natin dito sa larawan pong ito. Bagamat parang sorbetes ang tunog, ay nagmula sa Spanish na sorbete. Hindi ito sorbetes, no? Kundi hindi ito sorbet, no? Yung sorbet talaga mula sa yung kilala natin sorbet, kundi isang dirty ice cream na pabirong tawag dito ng tayong mga Pilipino dahil sa katotohanan ito ay binebenta sa mga maruruming lansangan. Pero hindi ibig sabihin na marumi mismo yung ice cream. Ang mga sorbetes ay karaniwang matatagpuan sa maraming mga kalye sa buong Pilipinas. Kaya ako po, dahil kakatalakay ko nito, baka ako po ay lumabas mamaya at magganap ng sorbetes. Tamang-tama sa mainit na panahon. Ito po ay may rating na 4.3 at pangatlo siya, top 3 siya sa listahan ng Taste Atlas. Eto na, down na tayo sa dalawa pa. Number 2 ay ang Kulfi. Yan. Mula naman uli sa bansang India na may rating na 4.4. Okay, ang kulfi ay isang tradisyonal na Indian ice cream na ginawa gamit ang slowly simmered na whole milk. Bagamat, ibig sabihin, masinsinang talagang po ito, no? Hindi lang basta-basta gatas lang po. Slowly simmered whole milk. Bagamat ang proseso ng matagal na kumukulo ay nagre-resulta ng pagkawala ng volume, ito ay bumubuo para dito ng masarap, nati caramelized na lasa. Ang sorbetes ay nailarawan na pamagitan ng hindi pangkaraniwang korte o nitong hugis, resulta ng paggamit ng tradisyonal at espesyal na mga panghulma na may masikip na takip. Kaya po siya ganyan na parang paba po siya. Para po siyang popsicle po na nakikita po natin dito sa Pilipinas. Ang kulfi ay karaniwang may lasa ng tradisyonal na sangkap ng India tulad ng pistachio, rose water at saffron, no? Bagamat mas gusto ng ilang mga lutuin at lasahin nito ng may mga prutas tulad ng berry, ito ay pinaniniwala na ang kulfi ay naimbento ng mga sinaunang naninirahan noon sa Himalayas noong panahon ng Mughal Empire. Mayroong ilang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng kulfi at regular na ice cream. Ang kulfi ay may kaunting hangin at mas siksik kaysa sa regular na ice cream. Dahil ang gatas ay nagiging mas puro sa pamamagitan ng proseso ng pagluluto. Ngayon, ang kulfi ay maaaring gawin sa bahay o matatagpuan din sa mga stall sa kalye na ibinebenta ng mga nagtitinda na tinatawag na kulfi walas. Okay? Dahil sila ay nagbebenta ng kulfi, sila ay nagbebenta ng kulfi walas. Ang rating ng kulfi ay 4.4. Sila po yung top 2. At ito na po, the last but not the least, ano po ang nanguna? Yan, mula sa Turkey ang dondurma. Mula po yan sa Kahramanmaraş, Turkey. Yan po yung nakikita nyo ice cream na nilalaro-laro pa nung nagtitinda, no? Yung parang ayaw ibigay sa'yo dun sa apa. Yan, katulad nung ginagawa nitong larawang nasa aking likuran. So ito po ang number 1 sa Taste Atlas, ang dondurma. So ano ba itong dondurma? Ang dondurma, ang Turkish ice cream, ay pinaniniwala na nagmula sa lungsod ng Maras. Kaya ang pangalan na talagang pinagkaiba nito sa iba pang mga varieties ay ang paglaban nito sa pagkatunaw na isang partikular na siksik at chewy texture. Ibig sabihin, hindi ito basta-basta matutunaw. Ang mga katangiang ito ay dinadala sa pamamagitan ng pagdaragdag ng dalawang pampalapot sa pangunahing pinaghalong gatas at asukal. Nandiyan dyan ang Arab gum na kilala bilang isang mastic resin, yung kanina yung ating pong nabanggit dun sa isa pong dessert, yung paluda, at salep na isang uri ng harina na ginawa mula sa ugat ng purple orchid. Okay? So nakikita ho natin, no, yung sa mga bansang sobrang iinit, yung gusto nilang texture talaga ng ice cream, yung hindi mabilis matunaw, kaya nilalagyan nila ng mga special na pampakapit at pampalapot. So na-curious talaga ako dito, no, kung anong lasa nitong mga salip na to, yung gawa sa ugat ng orchid, at itong may Arab gum, yung gawa sa mastic resin. Sa katunayan, sa rehiyon ng Kahramanmaraş, ang ice cream ay karaniwang naglalaman ng mas maraming salip kaysa sa karaniwan.
Kaya naman kung minsan tinatawag din itong kesme dondurma mula sa Turkish na kesmek. Ibig sabihin ay maghiwa na siyang dahilan kung bakit karaniwang kinakain ng iba't ibang ice cream na ito kasama ang isang kutsilyo at tinidor. Imagine ninyo yung ice cream na to hindi siya yung kinukutsara lang kinukutsilyo na. Ganun po siya kapit dahil marami nga siyang salip. So ang Turkey ice cream ay karaniwang binibenta sa mga kalye, ngunit gayon din naman sa mga espesyal na tindahan ng dondurmasi, na ang may-ari ay madalas na nahihirapan sa pamamagitan ng paggawa ng sarili ng salip. Bukod sa paggamit lamang ng mga natural na pampalasa at gatas mula sa mga kambing na pinapakain lamang ng thyme, mga bulaklak ng orchid, at milk veg. Biruin nyo ultimo yung panggagalingang gatas yung mismong kambing, may partikular na pinapakain ng mga herbs at halaman para makamit yung mas masarap na lasa ng gatas. So ganun siya kasinsing, kaya hindi nakakapagtaka na nag-number 1 siya sa listahan ng Taste Atlas. Ang dondurma may rating na 4.5. Sana tayong lahat mga kababayan ay pare-pares makatikim nitong mga pinagbababanggit ho natin dito, no? Malamang yung mga kababayan natin nandiyan sa ibang bansa, kumadaan kayo dito, why not, no? Daanan nyo itong mga to at samantalan yung pagkakataon na tikman ng kanilang mga pinagmamalaking mga pampalamig o desserts, okay? So, tingnan pa natin. So, top 10 lang to, pero tingnan natin yung iba pang pumasok sa listahan. Ito, number 11, pumasok po yung ating halo-halo na merong rating na 3.7, no? Tinawag din po siya ng Taste Atlas as ice cream or kinakategorize na siya as ice cream yung halo-halo. Mula naman sa bansang Taiwan, yung mango shave ice naman. Yan po, isa siyang frozen dessert na may rating na 3.7. At sa number 13 naman, ay ang karsambak mula naman sa Turkey pa rin na may rating na 3.6 na isa rin pa rin frozen dessert. At frozen dessert din ang pumasok sa bansang China na baobing. Okay? So, yan po yung mga nakita po natin. So, siguro nagtataka kayo paano na bigyan ng ranking, no? Paano binigyan ng rating ito pong ating mga feature na dessert mula sa Taste Atlas. Sabi nila, ang mga ranking ng pagkain ng Taste Atlas ay nakabatay sa mga rating ng audience ng Taste Atlas na may serye ng mekanismong kumikilala sa tunay na user at binabaliwala ang bot, nationalista o lokal na makabayang rating at nagbibigay ng karagdagang halaga sa mga rating ng mga user na kinikilala ng system bilang may kaalaman. Para sa listahan ng top 14 Asian frozen desserts yung nakita po natin ngayon, hanggang April 15, 2024, ay 1,217 na rating ang naitala kung saan 684 ang kinilala ng system bilang lehitimo. Ang Taste Atlas ratings ay hindi dapat makita bilang ang huling pangdaigdigang konklusyon tungkol sa pagkain. Ang layunin ng Taste Atlas ay i-promote ang mahuhusay na lokal na pagkain, itanim ang pagmamalaki sa mga tradisyonal na pagkain at pukawin ang pagkamausisa tungkol sa mga pagkain hindi mo pa nasusubukan. Kaya yan, sa mga kababayan po nating nanonood ngayon, sa mga katulad ko na food explorer, nawa kung makarating man tayo sa mga bansang yan, ating subukan ang kanilang mga pinagmamalaking pampalamig, lalong-lalo na sa panahon ng tag-init. Pero ganun pa man, mga kakamustahan, tag-araw, tag-ulan, tag-lamig o tag-init, ay tsak na may mga kamusta sa inyo dito sa Kumusta na ang Pag-ibig Mo. At sa patuloy po nating pag-usad sa ating buhay, mapa-summer season o kung anumang panahon, syempre po, i-activate lang ang inyong pag-ibig, patuloy ang paghuhulog, at syempre, ay mag-download at install ng Virtual Pag-ibig app. At huwag kayong magatubili, gumamit ng mga benepisyo at programa natin. Nandiyo dyan po ang ating pong mga loan programs, ang housing loan, ang short-term loan, at the same time, yung ating mga savings program, yung regular savings and MP2. At syempre, pag uwi nyo sa Pilipinas, ay mag-apply na po kayo at mag-avail ng Loyalty Card Plus. Okay? So muli, maraming salamat po. Ito po muli nagtatapos ang ating isang oras na kumusta na talakayan patungkol sa programa at benepisyo natin sa pag-ibig, balitang OFW at ilan sa mga magaganda at nakatutuwang kaalaman sa Alam Mo Ba To. Muli, ako po ang inyong lingkod Pag-ibig together with Kakampi Online and with our technical assistant here, Sir RB, na nag-birthday nitong nakaraan. At sa lahat may birthday po sa ating mga tagapakinig, binabati din namin kayo ng maligayang kaarawan. So muli mula dito sa Kakampi Online at sa programa Kumusta na ang Pag-ibig,
Kamusta na ang pag-ibig mo? Ingat po tayo at pagpalain po ang bawat isa. Sa mga nandito sa Pilipinas, sa mga init na lugar, inom-inom lang po tayo ng tubig. Ingat po and God bless us all.